Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, medyo hindi muna tayo, lalayo muna tayo sa usapin ng immigration. This topic though is I'm sure many of you will also relate to. Kabilang ba kayo sa mga nagbabayad na ngayon ng mas malaking premium, insurance premium para sa inyong bahay, sasakyan? Napansin nyo ba na parang grabe, parang pataas na ng pataas yung binabayaran taon-taon para sa inyong home and auto insurance? Huwag kayo mag-alala dahil hindi kayo nag-iisa. Alam nyo ba? Let me show you this article. 3 in 4 Canadians, okay, that's 75% of Canadians, are reporting na talagang they are paying more for their home and car insurance. This is from the Global News just a few days ago or a week ago. And then here's another report from the Financial Post naman also several days ago. 75% of households report premium hikes. Ang tanong, bakit ba parang medyo malaki yung tinataas over the recent years? Talaga bang wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang na talagang bumibigat sa bulsa ang presyo ng inyong home and auto insurance? Or are there things na baka pwedeng gawin bilang mga nagbabayad nito para at least maibsan man lang, okay? Hindi masyado tumaas yung inyong insurance premiums na nire-renew natin regularly. Okay, yan ang ating pag-uusapan. Kasama for the first time dito sa ating channel, Papilon Absolor, isa po siyang insurance broker and he can practice here in Ontario. Welcome, Papi. Papi na lang daw ang tawag natin sa kanya. Thank you for being here, Papi. Hi, Athena. Yes, thank you sa invite. And yeah, she mentioned I'm glad to share my knowledge and tingnan natin kung well, I believe this will be beneficial for yeah, oo. O teka, papakita natin yung contact information ni Papi para hindi na kayo magtanong sa comment section kung paano siya kokontakin sakaling gusto niyo siyang kausapin. O teka, tatanggalin ko pala yung title. Okay, so he can help you out if you are in Ontario. Okay, so screen grab nyo itong part na ito kung gusto niyo siyang kontakin. Okay? O ayan, tatanggalin ko muna. And coincidentally, Papi, ang probinsya ng Ontario, according to reports, ang medyo may pinaka matataas na itinaas, okay, na rates for auto and home insurance. Yeah, what can you share with us? Ganyan din ba ang talagang observation mo sa mga kliyente mo? Wala ka nang mabigay lately na medyo bumababa ang kanilang insurance? Ano bang common? Oo. Yeah, well, since nag-start ako, I've been an insurance broker now for 5 years, and since nag-start ako 2021, I can definitely tell yung trend ng ratings ngayon ay talagang tumaas na compared sa dati. Kasi nag-start ako noong 2021 and that was part pa ng COVID time, COVID ratings. At kung ibabase natin ang ratings from the COVID, malayong mababa. Ang reason doon is, kasi nung panahon ng COVID, lesser mga drivers, mostly mga work at home. So, the roads are less, less busy, meaning less din ang claims. But the moment na nag-subside yun, bumalik na lahat sa normal, tapos, dumating din ang inflation, dumating ang mga crisis ng economy, mga war and everything. So parang lahat yan nag-compound ngayon, and here we are now. Affected na rin ang ratings ng insurances. And, kaya majority about like karamihan talaga is tumataas, lalo na kung hindi ka pa masyadong experienced as a driver. And there are a lot of factors kung bakit. Isa sa mga nakita kong common na sinasite na factors is yung sa auto, lalo na dumadami nga do yung aksidente, no? Tapos napansin ko, sabi mo kanina, siguro nung COVID, there are less people on the roads. Ngayon, inisip ko, medyo related rin kaya ito
sa pagdami ng mga temporary residents over the recent years, dumadami yung tao dito, and then napapanood ko sa balita, alam nyo naman, some of the temporary residents, mga hindi natin kalahi to, no? They are involved in the mga carjacking syndicates. Sila yan eh, yung iba Yes. dyan out of status, yung mga dating estudyante, hindi na Yes. pumasok. I think those incidents are driving up auto insurance doon kung saan sila usually nag-ooperate, lalo na sa Ontario Yes. yan madalas, di ba? You think factor din yun? It is a very big factor talaga. Oo. Lalo na yung, well, isang nagda-drive up talaga rin ng rates is yung claims ng isang, claim rates ng isang vehicle. So, sa example, I don't know if we're okay to mention brands here, but mga Honda, mga Yung mga- CRV, Highlander. Mga ano yan, prone sila, ma-carjack, yan ba sinasabi mo? yes, it's been Yeah. years na sila ang mga nasa top high-theft vehicles. So, Oo. kapag ganyan ang mga sasakyan na kinukuha natin, which, sa community natin, karamihan niya ng mga gusto, talagang expect their premiums talaga na mataas. Lalo Right. na kung ang isang driver ay medyo bago-bago pa, tapos ganyan ang kukunin sa sasakyan, brand new, knowing na yan talaga yung tina-target. Again, like I said, nasa top siya ng mga high-theft vehicles. Mhm. Mataas Okay. yan. Unfortunately, Oo. mataas ang Oo, no, although we love those cars because they are really quality vehicles, yung they are very Toyota, reliable. Honda. Pati Yan. yata minsan may kulay pa ng sasakyan eh. Totoo ba yun? Depende ba sa, kasi Oo. sabi nila mas attractive daw sa carjacking kapag white or black. Totoo ba yun? And is that factor in sa insurance? Hindi naman. Brand lang. Oh, hindi ano yan. Okay. Any color will do. But watch out lang yung iba Model. kasi hirarap Anong model? Well, kapag nasa higher trim ng sasakyan. So, talking about CRV, kapag mga touring, Okay. mas mahal ang sasakyan, obviously, mas mahal ang insurance niya. Kasi kapag nawala yan, kapag na-disgrasya yan, kapag na-involve yan sa accident, kailangan magpalit ng mga parts. Yeah. Ang lagi kong ginagamit ang Honda, ang parts ng Honda is almost related na or close na sa parts ng prestigious vehicles like BMW and Mercedes. Right. So, ang insurance company, syempre, they have to balance their losses too. And that's their way of compensating. Talaga itataas nila yung rates. Oo. Ng mga sasakyan. Okay. Bago tayo mag-focus ngayon dun sa mga pwedeng gawin, guys, there are ways naman, I think, to at least taper yung increase na posible ninyong makuha. Bago yan, let me just give you an idea of how much the rates have increased. Sabi ko nga sa inyo, guys, this is experienced even more in Ontario. Dito sa article ng Financial Times, yung pinakita ko sa inyo kanina, ito ang example nila. Yung bundle daw, ang average auto and home premiums, from 2022, ang average daw, 4,850. 3 years later, ngayon, in 2025, ang average na daw is 56.93. So, up by more than $800, in 3 years. Medyo mabigat din yun, Mabigat talaga, oo. Tapos, ang interesting pa dito, napansin daw, ang average household, ang ginagastos sa groceries, which yan talaga mahirap, groceries is a staple sa ating budget. Yeah. Ang groceries, 8,659 ang average expenses taon-taon. So, ang kanilang insurance bill, in short, more than half na nung groceries nila, nung pagkain. So, ganun kalaking bagay na siya ngayon sa budget ng mga tao dito. Lalo na, again, in Toronto, yun yung example natin. Okay, puntahan na natin yung mga tips mo dyan, Papi. Ano ang biggest, na pwedeng magawa para kahit paano, baka hindi tumaas kapag magre-renew na, unahin ko na. Totoo ba na makakatipid lagi sa bundle? Yan ba lagi ang ina-advise mo? Isahan na lang, auto and home. Yeah, it's always best to maximize yung discount. And yan ang binanggit mo, bundle home or what we call property, kasi not everyone naman is a homeowner. But it doesn't mean hindi ka na makakuha ng home or property insurance, kasi even as a tenant,
Yes. Pwede ka makakuha ng property insurance even as a tenant. And we can bundle that with auto. And usually ang nasa-save diyan kapag ganyan is about like 10 to 20%. Okay. Talagang bababa yung rate ng auto. But there's still a but though. Hindi tayo basta-basta rin makakakuha ng property or tenancy insurance kasi may eligibility concerns din. Okay. Ano So, ibig sabihin mo? Sige, oo. Sa eligibility concerns. Para. Well, kunyari, you as a tenant, ang nirerenta mo is more of like roomer ka. Mhm. So when I say roomer, parang marami kang iba't ibang kasama sa isang bahay, which Housemates. is housing ganon. Yung mga case na ganon, mas limited sila makakuha ng tenants kasi not all our insurance companies will take that. Oh. So yung mga ibang insurance companies gusto lang nila you live in a tenant like apartment unit. Hindi yung parang marami pang share kasi sometimes yung insurance natin, they see that as too much of a risk for them to take, lalo na may mga kasama ka sa ibang bahay na hindi mo kilala. Got it. So there's a chance for for theft, for liability concerns, and exposed to other risks. Kaya Alright. yeah. Okay. Oo nga naman, they're dealing kasi with different people. Hindi naman nila kilala yung ibang mga kasama mo nga naman. Yeah. Okay. Yeah. Ito naman, pag renewal time na, ito ganito asawa ko eh. Is it wise? Alam mo, siya po ang namamahala sa mga Siya may time. Okay. Okay. Is it wise na mag-shop around ka every time magre-renew? O ina-advise mo ba na, hindi, mas maganda maging loyal ka dito sa company mo? Sa provider mo rather. When should you shop around and when should you stick to your provider? Well, it's a case-to-case basis, but it's always best talaga to shop around kasi it's your very right. As a consumer, insurance consumer, any changes ang gusto mong gawin, any cancellations or any updates, kailangan mong you can freely do that. And the best time to change or to cancel is renewal kasi kapag magka-cancel ka, lilipat ka, you won't face any cancellation fees. Okay, yeah. So best talaga na renewal time, but there's a but sometimes kaya maganda minsan na you deal with a broker kasi the broker will do the job for you. Right. Like for me personally, as a broker, marami akong access into different companies, and that means every renewal is what I do to my clients. I shop around for them, compare ko sa offer ng current renewer namin, current insurer namin. So from there, mag-generate ako ng quotes from other companies at kung may nakita tayong better coverage and better offer, then why not transfer them? All right. Yeah. Alam mo, sorry. And when you deal with the broker, at least ang laki ng save mo na time. Right? Kasi gagawin mo natin yun. And I don't know if you've experienced shopping around. It takes so much time. Kasi talaga paulit-ulit tatanungin ka ng ganito, ganyan, maraming questions and sometimes it's not even worth it na ikaw ang gagawa nun kasi again, you'll spend like days or time to. Right. Alam mo, meron akong actually experience dyan. Kasi galing kaming originally sa Brampton, Ontario. Lumipat kami dito sa Windsor. Okay? Okay. Siyempre, yung asawa ko na naman, excited siya dahil lang nasa isip niya, bababa siguro yung auto insurance ko. Kasi nga, guys, in Brampton, mataas talaga yung insurance, lalo na sa sasakyan. Medyo, maraming mga insidente dyan ng carnapping and relatively higher crime, yung ganyan, Pero nagulat kami. Sakto naman paglipat namin dito, after a while, mag-renew na kami. Nagulat siya dahil mas mataas yung binigay na rate. Sabi niya, ha? Talaga? Mas mataas pa kaysa sa Brampton. And from the same insurer, he didn't shop around yet. Okay, kumbaga hindi niya matanggap. Pero by the way, nandun din sa Financial Post, isa rin talaga sa medyo may mataas na pagtaas dito sa Windsor. Kasi yes, dumami na rin yata yung cases of like car thefts and kung ano-ano, Pero parang hindi namin maisip na talaga kasing tindi nung sa Brampton. So anyway,
we worked with a broker. Mhm. Yun na nga, at nakahanap naman din after a few days, no, Right. ng mas mababa na doon sa Yeah. rate na binibigay namin sa Brampton. So yun yung sinasabi ni Papelon. Pero grabe, no? Anyway, it is what it is. Marami din kasi na talagang incident dito sa Windsor kahit papaano. Okay. Yeah. Next naman, avoiding small claims. Okay. Yep. Is it alright? Kunyari, na-aksidente ka, maliit na dent lang or what, pero gusto mong paayos, okay? Wag mo na lang i-report, asikasuhin mo na lang mag-isa mo, i-out of pocket mo yung pagpapagawa. Is that a good idea? Yeah, it's always best na as much as you can wag nang mag-claim. But don't go beyond that na saying na every claim, every accident kailangan nating i-report kasi. Yeah, again, yun na when nga you- medyo gray area siya, no? Medyo gray Baka area siya. mapahama ka dun sa insurer mo pag malaman nilang ginagawa mo yun. Ano ba? Oo. Yeah. Well, ang usually ang best na ina-advise ko diyan is i-identify mo yung deductible mo. Okay. So, when you identify your deductible, if you think the damage is lesser sa deductible mo, then there's no point in making a claim. Kasi, kunyari, ang deductible mo is 1,000. And yung claim mo naman is lesser than 1,000 lang, like 800. Okay. Then, there's no point to make a claim. Kasi, wala ka rin makle-claim. Right. Right? But for any instances na, nagkakaroon ng may third party involved, definitely that you have to report sa claim. But again, i-highlight ko yung advantage of dealing with a broker, kasi when you deal with a broker, you have someone that you can contact to right away. Like me, advice ko lagi sa client, kapag na-involved sa accident, call me first. Yeah. Hanggat available ako, or as much as you can, well, siyempre, keep your safety first pag na-involved sa accident, but then inform me right away kung hindi mo talaga alam yung gagawin mo. Then as a broker, I can guide you. We can guide you with the, steps. So Papi, in instances wherein walang third party involved, no, na ano ka, na sagi yung side mirror or what, at your own fault, mag-isa ka nga, walang third party, and then ikaw nag-decide magpaayos. Again, mapapahama ka ba sa insurer mo? Is there any way for them to find out? Parang yung mga ganyan, ano? No need. Wala. No need to, lalo na kung walang witness, like hindi mo alam kung saan nanggaling. Yeah. Binangga yung, yun nga, sabi mo na side sweep, yung side mirror, pagbalik mo sa parking, meron nagkasgas, may sira na. Kung hindi naman ganun kalaking damage, and again, review your deductible, you can have that fixed on your own. All right. Yeah. Ang goal naman ng insurance company is, they don't want to insure a car na may damage. As much as possible, safe dapat sa road yan, safe to public, and yeah. Okay. Ito next. Increasing yung iyong deductible. Kailan mo yan ina-advise? Kasi pag mas mataas ang deductible mo, I think it will lower your premiums, right? Pero case-to-case basis ba yan? Ano ang profile ng isang kliyente na bibigyan mo ng advice na I think you should consider increasing your deductible? Yeah. Well, I always, hindi ko ina-advise kung anong deductible ang best sa client, but what I always advise them, kung saan mas comfortable yung client. Yeah. Okay. So, for example, you buying a brand new car, kapag na-involve ka sa claim, ready ka bang mag-shell out ng mas malaking pera kapag nag-claim ka? Or okay ka lang ba na mas mababa ang deductible mo dahil nga brand new yan? Siyempre gusto mo mapalitan ng magandang part yan. So kapag usually brand new ang inaano ko, parang i-endorse ko sa client na it's always best na mas mababa ang deductible. Right. Okay. Kasi again, para pag nag-claim ka, hindi ka masyado mabibigla na,
1,000, 2,000 ang ilalabas ko. So, mapipilitan ka na by the time wala kang perang panlabas sa ganun, then no choice, hindi mo mapapagawa yung sasakyan mo. And knowing it's brand new, with a lower deductible, mas magaan sa loob mo na, 500 lang, at least magmumukhang brand new pa rin yung sasakyan ko. Got it. Okay. Ito, I think the next one is obvious, no? Maintain a good driving record. Obviously, that's a big factor sa mga insurers. Yeah. No? Marami ka bang kliyente na dyan nadadali yung parang hindi maganda ang kanilang driving record? And how Yes. much ba ang difference usually kapag hindi maganda ang driving record mo? Ano ang mga talagang biggest na tawag dito issue sa driving record na tinitignan ng insurer? Well, driving record, ano yan? Kumbaga, consider it as a Bible. Talagang yan, as a driver, yan ang pinaka-aalagaan mo, poprotektahan mo sa driver. But sometimes, kaya nga may insurance, accident din natin masabi, but it's always best to be a safe driver, a protective driver. Kasi, one minor ticket alone, and if I say minor ticket, yung speeding, disobeying signs, or but any ticket na hinand sa'yo ng police, okay, as considered as minor, that can give about 15 to 20% increase on your incoming renewal. Yes. Kahit minor offense lang. Okay. Talaga? It's terrible. Yeah. Minor offense lang. How about kapag major offense, major ticket? Kapag major ticket, not stopping on the stop sign, handheld, driving na nahuli ka ng with cellphone. Ako yan, that can increase about what? 20 to 35%. Wow, grabe. Yes, and sometimes the worst is non-renewal pa. Sasabihin sa'yo ng insurance company, kasi lahat ng insurance companies may appetite sila. If they find you too much of a risk as a driver to insure, sasabihin nila sa incoming renewal mo, unfortunately, we don't want to insure you anymore. Kasi natatakot kami sa'yo dahil risky ka, meron ka ng major ticket, meron ka ng minor ticket, talagang i-deny ka nila, and next thing you know, maghahanap ka ng insurance company, you are now labeled as a high risk driver. Nako, yung binabayaran mong 300 ngayon per month, baka maging 700. Grabe, no? Yes. And it's a life changing. Marami akong clients na ganyan na minsan ang hirap. Akala nila as a broker, I can do something about it. But it's like, kaya sinasabi ko, consider your driving record as your health record. Parang kapag pumunta tayo sa hospital, meron tayong record as a patient. So, alam lahat. So, para tayo as a driver dito sa Canada, lahat ng mga nangyari sa iyo from previous years, makikita yan ng mga insurance broker and ng mga insurers, and that will be rated accordingly. Correct. And guys, no, again, we are in Canada. Wala na tayo sa Pilipinas. Hindi na maaayos yung mga record ninyo. Hindi maaayos yan. Huwag na kayong magtangka. Hindi ganun dito. Walang makakapit-kapit. Yun nga minsan, parang nga ako pag-broker, parang siguro yung minsan may mga bagong driver na, baka ganito, baka ganito. Parang, kuya, wala ka pa magagawa. Alam mo na, parang wala, guys, no? Kayong ganon. Yeah. Maski kaibigan mo rito siguro si Justin or whoever, hindi mo bubura yan, nandyan na yan. Okay. So, sige, before I move on to the next one, guys, reminder, ito ulit, kung gusto nyong screen grab ang contact information ni Papi o ni Papilon Absolor, ayan, screen grab ninyo. Yan. Okay. Next one, ito naman. Gumagana ba ang pag-i-install ng safety devices? Both, I guess, no? In your auto and mga security features in your home. May ganun bang factor yan? Will it help insurers na parang, sige, okay ka, safe ka, sige, hindi namin masyado tataasan? Yeah. Yep, definitely. Actually, yung mga insurance companies, nung naging talamak masyado ang auto theft, mga auto theft claims, that's, inano nila, talagang in-inform nila yung client na mag-install ng anti-theft device. Yeah. And one of the anti-theft device na gusto nilang ipalagay sa mga sasakyan is what we call yung tag monitoring.
You know? Okay. Explain, So, ano yung tag monitoring? Alam mo, minsan ako tumitingnan ako ng mga security devices mm, sa Amazon, okay ba yun? Reliable ba yan? Sa mm. Temu, napatingin pa ako dahil sa Temu, sabi ko, wag na nga dito, baka ano pa makuha na. No, kapag yeah, well, kaya nga nung nirelease mga insurance company na minsan isa lang ang gusto nilang Alright. reliable brand or reliable anti-theft device is yung tag. Kasi yun nga parang from the name itself, pag nakuha yung sasakyan, mamomonitor yan kung nasaan. Alright. Matratrack nila. Okay? Okay. And sometimes may mga disabler yung mga tag, yung mga monitoring devices na yan. So meaning, pag nakita na may suspicious activity, pwede nilang i-disable yung car Alright. right away, all of a sudden. So meaning, nakita na merong suspicious activity, i-disable yung car. So maski nasa gitna ng daan or nasa side ng daan, talaga ma-disable yung car. So yung nagnakaw, they've got no choice but to leave the car behind. Right. And then that's a big benefit para sa mga insurance companies dahil at least may chance sila na ma-recover yung sasakyan maski na involved na sa claim. So yeah, it's really a good idea. Magastos ba yung tag na yan? Mahal ba yung tag na yan? No, really. Hindi naman kasi I don't think lalagpas siya ng 400 or 300. Ang kagandahan ba dyan pag naglagay ka, kasi mga insurance companies kapag considered high theft na yung sasakyan mo, nilalagyan nila ng surcharge. Okay. So to use CRV, lately ang mga nilagay ng insurance company sa surcharge is about like 1,500 for the whole year. Ang laki yun, di ba? So kapag hindi mo pinalagyan ng tag, nakadagdag yon sa premium mo. But now, pag nagpalagay ka ng tag, which is about like 300 or 400, at least mababawasan yung premium mo ngayon ng 1,500. So it's like a win-win situation. Right. Tapos Okay. pag nakita ng mga magnanakaw yung tag sign, makikita kasi meron label yan eh. Pag Hinahanap din siguro nila yan muna, no? Bago nilang Yes. tuluyan yung kotse mo. Yeah, iwanan naman na nila yan or ano. So I see. Okay. So again, that's a plus if you install safety devices sa inyong kotse. yes. Sa bahay naman, Papi. Okay. I read somewhere na isa sa mga tinitignan ng insurers yung water damage sa bahay mo. Totoo ba yun? And what can you do? Can you install something? Yung ayusin mo yung plumbing mo? Ano ba? Para mapakita sa insurer na hindi, wag niyo akong masyadong taasan. Well, sa home insurance, actually bago ka palang mag-apply ng home insurance, nasa ano na yan, kumbaga tatanungin na ng insurance broker yan. Tatanungin na ng mga insurers yan kung ano ang update mo when it comes to your plumbing. And ang widely accepted ngayon when it comes to plumbing is dapat copper na yung plumbing system mo or updated na PVC. Kasi yung mga yan updated na siya, it's proven that they last longer than the previous models. All right. Well, water damage kasi isa sa mga devastating effects or claims yan when it comes to damages sa bahay. Kasi pag talagang nagkaroon ng flooding, hindi lang isang bagay masisira, like buong floor, walls, sometimes madadami na yung furniture, magandang sofa mo. So, ano siya, malaking part ng claim siya. Kaya inaalam ng mga insurance companies kung ano ang updates mo or kung meron ka ng history ng mga water damage. So, right. Yeah. Pati how about yung security feature sa bahay mo? Factor din ba yun? Parang sa kotse? Yeah. Factor talaga yun. Kunyari, nagpalagay ka ng certified CCTV cameras all around your home. Pwede nating yun, bigyan mo ko ng certificate or like receipt na pinalagay mo to na monitored yung bahay, then we can have that endorse that to the insurer and they will add discount for sure. Right. Okay. Guys, no? Naka-discount ka na, mas feeling safe ka pa talaga sa bahay mo. Yes. Ang hirap talaga dito. Minsan ako natatakot, yung parang may kakatok ba o may kasama pa naman akong bata, kailangan ko rin talaga siya. Okay. Totoo ba? Ito, somebody told me, I don't know if it's true. Pwede, are homes located near fire stations, police outposts? May factored in ba yan sa insured? Kasi parang mas safe? Yeah. It's a question that they will have to ask too. Actually, sa insurance application, tatanungin din kung gaano ka kalayo sa fire station.
Right. If Okay. you have a fire hydrant near your home or kung gaano kalayo. Kasi the lesser or the farther you are from those protections, obviously magdadalawang isip ang insurance company na hindi pwedeng ibigay yung standard rating sa'yo. Kailangan natin ng additional rating, and fortunately mas mataas ka obviously kapag malayo ka sa mga yan. All So, right. Okay, so totoo nga, no? I guess this yeah. applies more. This would be more helpful kapag ano ka, buying your first home. O, pwede mo i-factor in yan, ano? Meron bang malapit namang ganitong establishment near yung tinitignan mong bahay? At least, makakatulong yun, di ba? O, Yeah. okay, isa na lang. Yeah, sure. Reviewing yung mismong coverage sa sasakyan, specifically, no? Kapag medyo yung sasakyan mo luma na, no? Matagal na mahal mo na siya, no? Napagsilbihan ka niya ng gusto, medyo mababa na rin ang value ng sasakyan niya. Okay? At merong magagawa para kung i-review mo yung coverage, kailangan pa bang full coverage ito, yung mga ganun ba? Yung collision, ano tawag dun sa isa? Collision na coverage, yung mga ganyan? Yeah, collision and comprehensive. Yeah. Yeah, oo. Well, yeah, kapag it's wise na kapag mas luma na ang sasakyan, minsan ang value ng sasakyan mas mababa na kaysa sa buong premium ng insurance. It's wise na maski one way na lang. But here's the question sa i-throw to client na may mga lumang sasakyan. Kapag na-involve ka ba sa accident, sabihin na natin one way lang yung coverage mo, na-involve ka sa accident na total loss yung sasakyan, and you only have one way coverage. The question I always throw to clients is, ready ka ba na kapag nawala yung sasakyan, nasira yung sasakyan, ready ka ba na makakabili ka kaagad ng sasakyan on your own money? Right. Okay. So, kapag ang sagot nila medyo langanin, then still consider a full coverage. Kasi pag full coverage ka, na-involve ka sa accident, maski luma yan, mapapalitan ng insurance yan. So that means mas may access ka na makapalit ng sasakyan right away. Okay. Right? So, ayun lang naman ang meron ako, yun lang na napaghandaan ko, no? Meron ko ba bang idadagdag dyan na, Papi, baka meron ako nakalimutan? And by the way, to our viewers, no, if your sales, meron kayong experience, paano kayo nakatipid, o ano nangyari sa inyo, talagang wala kayong choice kundi magbayad ng mas mataas, any stories that you might have related to your home and auto insurance premiums, put them down there in the comment section. Or if meron din kayong gustong tanong kay Papi, pwede nyong ilagay dyan because I think magkakaroon naman kami, no, ng mga future episodes. We can answer those for you. O meron ka pa bang idadagdag, Papi? Baka may na-miss ako. Well, when it comes to insurance premiums, bottom line, ayun yung pinaka-topic natin ngayon. Bottom line, sadly, the trend now is very unstable. Talagang pataas siya. But yung nga sa mga discussion natin, keep up tayo sa kung ano pwede nating i-maximize na discounts, and be the best driver and be the safest driver, protective driver that you can be, kasi it will not only benefit you, it will also benefit the other drivers and the community around you. So, okay. Guys, napakita ko na kanina yung kanyang contact information. Can they contact you also through Facebook ba? Tumatanggap ka ba ng mga PM? Meron akong Facebook page. Meron din akong personal, Facebook. Etong kung saan tayo friends, can I put it up? Oh yeah, for sure. Pwede ka nilang i-add dyan, Pwede nila akong i-add, and makikita nila may mga videos ako, may mga reels ako lately, and yan. So yan, i-add nyo siya, baka kasi personal account mo, no? So pwede nyo rin siyang i-PM dito. Ito yung kanyang profile picture, Papilon Absolor. Yan, okay. I will stop this. Thanks so much, Papi, No problem. Thank you. In next episodes, we can focus on more specifics, specific issues involving insurance. Siyempre, ano lang to? Pangunang episode lang to. Mga basics about home and auto insurance. Thank you so much, Papi, for sharing your expertise and your insights. We will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!